nagbabala po ang presidente ng Taiwan at ito po ay napakatindi na binulgar nitong presidente ng Taiwan kung anong plano nitong China. At maya-maya po ipaparinig ko po sa inyo at papakita ko mismo dito yung presidente ng Taiwan na nagsasalita at talagang nakakapangilabot po ito. At siyempre bago yan ay muli din po akong magbabala dito sa lahat po ng mga kongresista at mga senador na nagkamal ng mali-malitang pera. Pangalawang warning ko na po ito sa inyo. Kapag hindi pa ninyo isinauli yung mga mali-malitang pera ang tinanggap ninyo, maniwala kayo sa akin, magagaya kayo rito kay Dilimaw. Dahil ito pong si Dilimaw ay nandyan na po. Kumapit na po yung mga giant na garapata sa kanyang bilat mismo, ha? Imaginin mo, kasing lalaki ng bubuyog yung garapatang dumapo dito sa bilat ni Delilah. So, gugustuhin ba ninyo yan? Kasunod na po yan. Mapupuno na rin po yung ngalangalan niya ng garapata. Malalaki po, parang kasing lalaki ng bubuyog. Yung pong nagpo-produce ng honeybee. Ayan, talagang giant garapata po ito. Hindi po basta-basta garapata. At yan po yung babala ko sa inyo. May oras pa kayo para isauli ninyo yung pirang tinanggap ninyo na galing sa flood control scam. Dahil kapag hindi, huwag nyo nang antayin, magaya pa kayo dito kay Delilah. At dito naman po sa mga sa mga senador, kagaya ni Joel Villanueva, Chis Escudero, Jengo Estrada, at kung sino-sino pa, Mark Villar na yan. Ayan po si Mark Villar ngayon ay nagde-develop na po ng paglaki yung kanyang bayag. Opo, tama yung inyong narinig. Kaya kung ako sa inyo, isauli nyo na yung pirang inyong tinanggap dahil dyan sa flood control na yan. Pero palagay ko ay huwag nyong isauli dito sa Bangag government na ito. Wala, nanakawin lang po ni Bangag yan. Isauli nyo yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Huwag nyong isauli dito sa gobyerno ni Bangag na ito dahil panghihigop lang nila yan. Pambibili lang nila ng Coca-Cola na yan, ng panghigop. Ayan. Puntahan nyo ngayon si Delilah kung hindi totoo itong sinasabi ko. Punong-puno na po ng garapata na kasing lalaki ng mga bubuyog yung bilat niyan. Kasi nakatanggap din po ng malita yan. Yun pong pare na adik na tumanggap din po ng malita. Nandun pa mismo sa, kita nyo naman po yan, doon mismo sa, sa kanilang pagmimisa, tinanggap nila yung malita. Masusunog kayo. Pag hindi nyo binalik yan, maniwala ka sa akin. Ako na ang nagsasabi. Kaya sa Central Bank nyo, dalhin yan, mga pirang yan, at huwag na dyan kay Bangag. Ito pong si Kwan. Itong si, alam niyo ba ito si Martin Romualdez? Bagamat sinabi ko, ito po yung inilibing na nung linggo, di ba? Kahapon lang, nung linggo. At mapapatunayan po ninyo na yung sinasabi natin dito ay totoo, na nakalibing na. Dahil maging dyan sa Senado, ay sa Kongreso, hinahanap po nila, hindi po nila makita. Ay nakalibing na nga eh. Ito po, yung katunayan na ito ay nakalibing na. Ito. Ito yung katunayan na naghihinahanap nila si Tambaloslos ngayon diyan sa Kongreso. At para naman kasi ayaw nyong makinig, ayaw nyong manood dito sa channel ko. Kaya wala kayong nalalaman. Ay nakalibing na nga ang putang nang yan eh. Ito, Hindi
ko nakikita. So, hindi nyo siya nakikita? Hindi. So, hindi siya pumapasok? Ha? Kung hindi nyo nakikita, kasi pumapasok kayo. Hindi, buti, alam mo, na ano mo yan, buti na banggit Si Toby Chanko po itong nagsasabi, ha? mo sa akin yan. Nagugulat nga ako, kaya nga minsan talaga disappointed ako sa house eh. Hindi ko siya nakikita, pero minsan doon sa attendance, present siya. Oo. Unfair eh. Tingnan mo. Hindi nagpa-inter... Hindi nakikita itong si Tambalos-Los, pero pagka tinignan mo yung attendance, present, ha? Paano nga isinusulat yan ng mga staff niya para hindi halata na nakalibing na. Ano? Ayan. So, mapunta na ba tayo doon sa sinasabi kong nagbabala na ang itong presidente ng Taiwan? Ang nakakapangilabot dito, nako, ito na yung mga mayayabang. Tingnan natin itong mga kayabangan itong mga animal na mga kwan na ito, lalo na itong si Aw-Aw na browner na ito. Tingnan natin ang kayabangan nito. Dahil ang sama ng plano ng Taiwan, ng China. Pero hindi ko na minamasama. Bagkos, sasama pa ako sa China. Sinabi ko na po yan sa isang vlog ko. Na mayroon kami negotiation na isa ako sa bibigyan ng F-16 na fighter jet. Isa ako. Talagang tatanggapin ko yan. At wala akong gagawin diyan kundi bagsakan ko ng bagsakan niyang mga mga kawatan, mga senador at saka mga kongresista na yan. Yan lang babagsakan ko. Kung ano ibabagsak ko, yung siguro mga buko Diyos, ay mga buko or niyog, ibabagsak ko. At kumpirmado na rin yung bibigyan ako ng fighter jet na F-16. Ako inyong pong matatandaan, sinabi ko na rin po yan na isa ako sa nag-exhibition dyan sa nung gira dyan sa Afghanistan. Yan po yan. Ngayon, at mamaya rin po, sige, mamaya na yung sunod-sunodin natin. Ito muna, yung nakakatakot sa inyo, pero ako, hindi ako natatakot. Dahil alam ko na kung sino mga babagsakan ko pagka hawak ko na yung F-16, Okay na, sige. Kayabangan itong mga animal na ito, tingnan natin. Ito na, yung sinasabi ng presidente ng Taiwan. Yan. Ng babala sa Pilipinas. Ayan. Presidente ng Taiwan nagpahayag ng babala sa Pilipinas at Japan. Taiwanese President Lai Ching-te sinabi na kapag nakuha ng China ang Taiwan, kasunod na sasakupin ng China ang Japan at Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific. 任何时候，我们都必须要有能力遏阻中国的侵略。也就是说，我们想要达到任何一天对中国来讲， sige na. 都不是 Huwag na natin ituloy kasi pare-pares naman natin hindi maintindihan. Sapat na yung sinabi na pagkatapos makuha ng China itong Taiwan, sasakopin na ang Japan at saka Pilipinas. So okay na. Sige, pasakop na rin ako. At tutulong pa nga ako. Bagsakan na ng bagsakan itong mga animal ito para matapos na. Para kung ito, malaman ko na rin yung mga mayayabang dyan ng mga tumanggap din ng mali-malita ng mga general na ito. Nandun sa video yan yung kay Saldico at saka itong si Browner na ito, di ba? Nagkalat yan sa video, nakakalimutan nyo lang Ang Pilipino kasi napakadaling makalimot di ba? Kagaya na, flood control na yun. Ano nga, ngayon, wala na. Walang nanagot, walang napreso. Pero, ang nagsasuffer ngayon, itong mga kababayan ko na ngayon ay hirap na hirap sa buhay dahil inuubos na nilang pagnanakawin ang pera ng gobyerno. Buwaka ng ina nyo, mga hayop kayo. Kaya ito, tandaan nyo ito. Pagkahawak ko na yung F-16, lalanding ako dyan, ipapakita ko yung mukha ko na ako ang nagbagsak ng mga buko, niyog dyan sa mga ulo ninyo, mga buwaka ng ina nyo. Sasaba na ako sa China. Buwisit kayo, kaya yabang nyo tingnan natin kayabangan nyo. Sana totoo ito. Okay. Mayroon pa tayong ipapakita sa inyo.
Nako, tumitindi yung gera sa Iran dahil talagang ayaw sumuko ang Iran. At bagos lumalaban talaga. Oh. Alam nyo ba? Ayaw ko na pong ipakita rito yung nagmamanufacture ng piki na itlog. Piki na itlog. Ayaw ko na pong ipakita, pero isa lang po masabi ko sa inyo. Mahalata po ninyo yung piki na itlog dahil halos walang puti kundi puro igyok. Pero saka na po natin sa ito muna ang aking ipaparinig sa inyo. Ano ba ito? Sa energy supply ng buong mundo at sa walang sinayang na oras ang rebelding Houthi ng Yemen para back-upan ng Iran laban sa US at Israel. Sa pagpasok nila sa eksena, asahan ang mas matindi pang krisis sa Middle East. Narito ang Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Sa loob ng wala pang 24 oras mula nang inanunsyo ang kanilang pag-alalay sa Iran, inilunsad ng rebelding Houthi ng Yemen ang ikalawang pag-atake nito laban sa Israel. Gamit ang missiles at drones, tinarget daw nito ang vital military sites ng kalaban at hindi daw siya nagtatapos ang kanilang mga pag-atake. In response to the enemy's crimes against the people and the countries of the nation, they will continue, with Allah's help and reliance upon Allah, to carry out their military operations in the coming days until the criminal enemy ceases its attacks and aggression. Una nang sinabi ng Houthi na makikialam sila sa oras na gamitin sa sigalot ang Red Sea at tumakas pa ang puwersa ng US at Israel laban sa Iran. Sa pagtindi ng tensyon sa Middle East, nagpadala na ang Estados Unidos ng libu-libong sundalo sa Tehran. Ayon sa Washington Post, ilang linggo nang pinaghahandaan ng Pentagon ang ground operations, bagamat wala pang basbas ni US President Donald Trump ang execution nito. On the ground, nagbanta naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na gaganti ito at pasasabugin ang universities ng Amerika at Israel. Kasunod yan ang pag-atake ng dalawang bansa sa kaparehong mga institusyon. The reckless rulers of the Tingnan White nyo. House Walang plano na susuko ang Iran na dahil mayroon na silang kakampi. Magpupulblon yan pagka tumirada na itong Russia at saka China. Yun po yung kwan dito. At talagang mangyayari itong pandaigdigang labanang ito. At sige, sana nga. At para maubos na yung mga kawatan dito sa atin, mayroon pang sinasabi rito na inahanap ko dito yung tinambakan ng mga armas ng ng Amerika itong Israel na ito, pero babayaran nila. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo, na itong Amerika na ito, sila ang talagang nagkukanto. Sila ang nagpo-provoke nito para sa ganon, nagkaroon ng gira, susupply nila ng armas, milyones, bilyones po. Aywan ko kung ito yon. Maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Yan po ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar, partikular sa mga nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna yan ng mas nakababahala raw na tensyon sa Indo-Pacific region at ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Sa kanyang pagbisita sa 5th Maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Yan po ang Ito po ay Pilipino po itong Channel 5 po ito. Dahil nakatambak na po ang pandigmang barko ng China. Inaantay ko na lang po yung tawag sa akin. Inaantay ko na lang. Dahil once na tinawagan ko, hindi ako magdadalawang isip na lilipad pa po ng China. At excited na ako. Wala pa mang gira, babagsakan ko na ng babagsakan ng mga niyog itong mga ulo nitong mga buwisit ng mga magnanakaw na ito. Tandaan niyo. Hindi ko yata na-record dito yung kwan. Kasi ang sinasabi po rito ay pinayagan na ng Amerika na bumili ng armas itong Israel na nagkakahalaga ng $1 billion. $1 billion po. Aywan ko kung ito po yun. Sandali,
Ako, Ito pa mga kabayan, Amerika inaprubahan ang Yan. Israel ng mga armas na nagkakahalaga ng 151.8 million US dollar. Kabilang sa mga ito, ang nasa 12,000 DLU, 1110, isang 1,000 bomb. Hindi biro ang ganito karaming mga bomba mga kabayan. Talagang nakalaktin ang opensiba ng Israel upang wakasan ang banta ng Iran. Ito pa mga kabayan, Amerika inaprubahan ang pagbili ng Israel ng mga armas na nagkakahalaga ng 151.8 million US dollar. Kabilang sa Yan. mga ito, ang nasa 12,000 See? Kaya negosyo po itong ginagawa itong Amerika na ito eh. Lalo itong Trump na ito na isang kingkoy na ito na talagang mahusay sa negosyo yan. Alam niyo po ba, nakabikabila na sa Amerika ang nagkukondina na rito kay Trump. At baka isa rin ito sa nako. Anyway, yun po. Pilipino na reporter po ang nag-report na napakarami na po yung mga barko ng China. Hindi lang po basta barko ito, mga pandigbang barko dyan sa West Philippine Sea. At yun ang sinasabi ng presidente ng Taiwan na kung maagaw ng China ang Taiwan, kasunod nilang gigirahin itong Japan at itong Pilipinas. Ay, kasino lang naman itong Pilipinas? Kanila mo, hipan mo lang ito eh, wala na. Lalo na yung si Browner na yan. Ay, baka hindi mo pa napipitik ang ilong yan, kundi sumuot na yan sa butas ng krayom yung hayop na yung duwag na yan. Lahat naman yung mga duwag, titingnan natin to. At ipamumukha ko sa kanila kung paano kung bagsakan ng mga niyog itong mga ulo nito mga ito. Ha? Yung kayabangan ninyo, maniwala kayo sa akin. At ano pa ba? Sige nga, ipakita ko na nga lang yung para may idea na rin kayo. Yung nagmamanufacture ng itlog. Yung itlog na piki. May bigas at saka itlog na yung minamanufacture na ito po. hello guys, nandito naman po tayo. Ipapakita ko po yung factory. So ayan po siya, isang factory po yan sa labas o mga bashers po dyan. Konting ano na lang po kasi yung mga videos na to is gawa po talaga sa isang factory po. So ayan, tingnan niyo po kung paano po ginawa yung isang araw-araw naman po natin na kinakain. Diyos ko po. Ayan, napaka high-tech po na mga technologies na ginagamit nila. So ayan, tingnan niyo po. Ayan na. Laman po. Kulay orange. Nalagay po sa plastic. So ayan, nakahidera nilagay. Tsaka pinasok naman po sa isang machines na may mga shields na po siya. So ayan po peking itlog po. Ayan. Kinakain natin araw-araw po, gawa po sa ibang bansa. Kaya ingat-ingat din po tayo minsan Yan po. Thank you for watching. Grabe, nakakapangilabot po ito eh. Kasi grabe. At madinin mo, kakainin natin yung tiyak na po ang cancer dyan eh. Maniwala kayo. Tiyak na po ang cancer dyan. Ay kung ngayon pa lang na hindi pa kayo nakakain niya, may cancer na kayo eh. Ngayon pa lang po. Nagde-develop na yung mga cancer sa katawan nyo. Sa totoo lang dahil din sa pagbabakuna ninyo nung COVID-19, mayroon na po, nagde-develop na. Kaya kung yung mga tutulog-tulog na hindi nila pinanood yung aking tinuro niyan kung anong dapat nilang gawin para kahit pa paano ay ma-detox yung in-injection nila sa inyo na lead content or nakaka-cancer na ano yan, sinama doon sa bakuna ay malas ninyo kung hindi nyo sinunod or hindi ninyo napanood yung itinuro ko kung paano ma-detox or matanggal sa sistema ng katawan nyo yung in-injection nila sa inyo noong COVID-19 vaccine yan. So yun lamang po, basta ang sa akin nagsasabi lang po ako rito at kahit naman po sino, napakarami na po akong doktor na tinanungan dyan tungkol dyan at totoo naman po na talagang nakaka-cancer yan. Marami na rin pong nagsasabi kasi magsisimula kayo dyan, nanlalabo na yung mga mata.
na medyo nakakaramdam kayo ng medyo pagkahilo ng kaunti. Na may nararamdaman kayo minsan, may mararamdaman kayong kuryente sa noo ninyo, kuryente dito, kuryente sa tagiliran ninyo. Yan po yung mga sinyalis na ng nakaporma na po yung kanser sa katawan ninyo. Yan na po yan. So, malas mo kung hindi ka sumusubaybay dito sa channel ko dahil hindi mo nalaman yung itinuro ko na kung paano tanggalin sa katawan mo yung in-injection sa inyo noong COVID-19 vaccine na yun. Anyway, hanggang dito na lamang po at tandaan po natin, huwag po tayong pakakampante. Tingnan nyo nga lang ngayon, wala pa tayong gira, wala pa. As in, wala pa tayong gira. Hirap na po ang ating mga kapwa Pilipino. How much more kung nagsimula ng gira. Maniwala po kayo sa akin. At saan yun, hindi ko lang po natandaan kung ano yung hold up na nan. Hold upan, kabi-kabila na po ang hold upan ngayon eh. O, di ba? Ang sinasabi ko naman po rito, kayong mga hold upper, mga buwaka ng ina nyo, huwag nyo namang aagawan ng cellphone, yung mga sales lady or mga tauhan. Nakawin nyo ng nakawin yung gusto nyo nakawin, pero yung mga pag-aari ng mga sales lady at mga boy dyan, huwag nyo naman po perwisyuhin sila. Ha? Yan lang pakiusap ko sa inyo, putang ina nyo. At ako, sumasang-ayon na nga sa inyo, pero pagkaganyan naman ang gagawin ninyo, nananakit na kayo at puperwisyuhin nyo pa yung kapwa ninyo na nagtatrabaho lang. Ay buwa ka ng ina nyo, palulubuhin ko mga bayag ninyo, mga putang ninyo, mga holdapper kayo, maniwala kayo sa akin. Winawarningan ko kayo. Ha? Muli, kung ayaw nyong mag-aya dito kay Delilah, na kasing lalaki na ng bubuyog yung dumapo na garapata sa kanyang bilat, isaulin nyo na yung mga pirang mga tinanggap ninyo diyan sa flood control project. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Sa lahat po ng mga subscriber ko, stay lang po kayo. Huwag po kayong masyadong mabahala. Dahil sinasabi ko, pa nagkataon at nagkagulo at nagkagira, mayroong kayong mapupuntahan na safe kayong lahat. Gagawin ko ito at gagawin ko dahil mahal na mahal ko po kayong mga subscriber ko. Maraming salamat po.